Ngayon po, ano po, nung 2010 ho, pero taon-taon po na pinapatuday ko namin. Nung ano pa lang po, pangatlong taon na siya, 2007, sinabihan po kami ng doktor na operan siya. Pero po, ang hinihiling Brad sa amin, 300,000. Wala naman kaming ganyang kalaking pera. Sa hirap naman ng buhay, yung mga anak ko ordinaryong empleyado lang po. Opo. Kaya, So, anong ginawa niyo? ano po, kinausap po namin doktor, kung pwede, paglaki-laki na lang po. Opo. Ngayon po, siguro po sa habag ng ating mahal na Panginoon at si Mama Mary, tinodaay ko uli ho noong 2010. Praise the Lord po, naghilim yung isang Amen! Puri ng Diyos. Kaya Glory po, to God. Glory to you, Jesus. Ang laking blessing po sa amin, lalo na po doon sa aking apo. Nakita mo, kung ikaw ay hindi ka nagpilit umakyat dito, nakinig ka doon sa pagpipigil ng kaaway, aba, baka saan mo hanapin yung 300,000 na yan. Kaya po, yan po mga kapatid, nadinig nyo kung ano ang nangyari. Ngayon, sabi, naghilom na. Kaya, sister, ikaw na lumapit sa Panginoon, ang masasabi natin, huwag na huwag kang lalayo sa Panginoon. Sapagkat, kailangan tuloy-tuloy po ang paglilingkod mo at lagi mong pinasasalamatan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, ang apo mo ay gumaling. Glory to God! Maraming salamat po. Ibigay naman natin kay Sister Rosalinda Litan. Sister Rosalinda, kumusta po kayo? Magandang hapon po. Amen. Sige po. Magandang hapon po, Brother Marcy. Glory to God. Glory to you, Jesus. Magandang hapon po sa inyo, Brother Marcelo. Amen. Sa'yo, Magandang hapon din, Mama po. Sige po. Ako po, nung una din po, ang nag-akay po sa akin dito ay Sister Eloisa. Nung inakyatan kasi ako ng Mama Mary, hindi naman ako, minsan parang nag-aalanganin pa ako kasi parang hindi ako naniniwala, pinipilit nila ako. Sige, umakyat ka na, sister, kasi ang anak ko naman ay may sakit na leukemia noon. Ngayon, nung 2009, kinuha din siya sa Panginoon. Opo. Kasi nga po, hindi nga po, matigas po ang ulo ko dahil hindi nga po ako nakikinig na pumunta dito. Ngayon, nung 2011 po, nasunugan din po kami. Amen. Tapos ngayon, doon na po ako umakyat dito na hindi na po talaga ako nag-a-absent linggo-linggo. Yes. So, ano nangyari? Nung at saka yung anak ko kasi ng bunso namin, may sakit din ho, epilepsy, pero lumalawit din po ang dila niya. Iba po ang klaseng epilepsy niya. Nakakatakot ano? Lumalawit ang dila. Pag inaatake ho, lumalawit ang dila. Nangingitim po yung mga kuko niya. Opo. Ngayon, nung nag-15 days po kami dito. Opo. Nung kasi sabi ko, sana naman na hindi na po iinom siya ng gamot. Ngayon, pagkatapos namin ng 15 days, binawasan na ho namin yung gamot niya. Hindi kasi sa isang araw po, 4 na piraso ang iniinom niya sa isang araw. Ngayon, naging 2 na lang ang gamot na pinainom niya sa So, hindi na lumalawit, hindi na pag inaatake? Hindi na po inaatake. Hindi na talaga katulad noong pag inaatake na talaga naman nakakatakot po dahil
nangitim ang lumalawit ang dila na hanggang dibdib. Opo. Sus ko, hindi ko nga po malaman pag inaatake, hindi ko alam kung saan ako pupunta, saan Amen. ako tutungo dahil sabi ko, naku Lord, ikaw na lang ang bahala sa anak ko, itinataas ko na sa iyo dahil parang hindi ko makayanan ang ng anak ko. Amen. Bahala na po kayo sa kanya, ikaw na ang gumamot sa kanya. Praise God. So, nangyari yon. Ano po magandang aral doon, sister? Ito aral. Huwag na natin hintayin pa. Opo. Huwag na natin hintayin pa lumala o magkaganon. Yan isang panawagan ng Panginoon. Tama Sumunod po. na tayo at makinig na tayo. Para po sa inyo, mga live stream, napakinggan ninyo na dito po sa aming programang ito, napakararami pong mga ganyan po mga sharing para siguro ipakita ng Diyos kung ano siya makapangyarihan. Kita niyo mga kapatid, dito kanina, 2 butas ng puso. Ito naman, may epilepsy. Pag inaatake, lumalawit ang dila. Purihin ng Panginoon. Nung bawasan ang gamot, ngayon hindi na inaatake. Sino kaya ang mas makapangyarihan? Di ba ang Diyos? Amen? Amen. Kaya purihin natin ang Panginoon at ngayon po, pakinggan naman natin si Sister Emeline Ruidera. Magandang hapon po, Brother Marcero. Gandang hapon po naman. Magandang hapon din po kay Mama Mary, Panginoong Jesus. Nagpapasalamat po ako kasi po, 3 beses na pong namamatay ang anak ko. 3 beses na po ako nabuntis. Sister, pag namamatay, mga gaano katagal na nawawala ng hininga? Ano po, nagtatagal po kasi siya sa loob ng tiyan eh. Ibig sabihin, Pinahihila muna po siya. kalating oras, isang oras, Isang araw po. isang araw, patay. Hindi humihinga? Opo. Abay, purihin ng Panginoon talaga. Iba talaga si Lord, ano? Iba talaga pag magpakita ng kanyang kapangyarihan. Isipin niyo, mga kapatid. Sana kung mga 20 minutes lang mawala ng hininga. Baka lang napupuruhan. Pero, batakin niyo, isang araw, wala na. Pero, sige, ipaliwanag mo nga mabuti, sister. Paliwanag mo Kasi mabuti. po, sabi daw po ng doktor, na high blood po ako, hindi daw po makahinga yung baby sa loob ng tiyan. Hindi daw po, kailangan po turukan para humila, para po siya lumabas. Opo. Ay, ganun po. Kaya po siguro, ganun, na lumalabas yung baby ko na walang nangyayari sa akin. Kasi po, nagsi-COB po yung nanay ko. Amen. Kumusta yung bata? Patay nga po yung 3 Namatay. Oo. Talaga hindi nakasurvive talaga, no? Okay lang po yun siguro may may plano ang Diyos sa'yo, para Diyos. sa amin. Walang, siguro, sabi ng Diyos, kunin ko Siguro muna hindi ito. hindi pa muna po. Opo. So, kita niyo mga kapatid. Yung huli pong pumunta kami sa ospital, pinay-over po kami ni Sister Eloy, ako po. Opo. Nakita ko po si Jesus Christ, yung puting-puti po. Amen. Malapit na malapit po sa akin. Kaya sabi ko, maski nawala yung anak ko, siguro may plano ang Diyos para May sa akin. plano, opo. Sige po. Ang hinihiling ko, nagpe-15 days healing po ako, yung lumabas po ako sa ospital kasi palagi po masakit ang ulo ko. Hindi po siya nawawala maski umiinom ako ng gamot. Nag-2 days healing lang, naka 2 days lang po ako, wala na po yung sakit. Pa 15 days ko na po bukas. Amen. Araw-araw ba nandiyan ka? Opo, nandiyan po ako. Amen. Pa 15 days ko na po bukas. Pero alam niyo po, parang wala na ako nararamdaman masakit yung ulo ko. Dati pag galing ako sa ospital noon, masakit palagi yung ulo ko. Ngayon 2 days lang, wala na. Hindi na sumasakit ang ulo ko. Amen. Yan Alam mo, po. sister, ang panuntunan po natin dyan, 15 days. Opo. Aakyat 14 ka days na dito po ako. ng tamang oras. 15 days ka rin makikinig ng programa. Amen ba? At pag dumating ka dyan, kinakailangan kasama ka dun sa pagro-rosaryo. Ito yung pinakikiusap po dun sa mga kapatiran natin. Pagpasok niya rito, sama-sama kayo magdarasal ng Santo Rosario. Bakit? Sapagkat napakahalaga po. Ang mahal na birin, hindi po tayo pababayan. Now, 15 days kang aakyat dito, 15 days ka rin makikinig. Now, pag natapos yung 15 days,
sabi mo, magaling ka na, huwag ka munang lalayo. Oo, Huwag ka munang lalayo. Anong kailangan? Kinakailangan mag-mature ka muna. Kung kinakailangan 15 days basic, 15 days maturity, and then 15 days, yun ang tinatawag na pagpapalago na expansion. Expansion. Doon, mga kapatid, total, wala naman bayad eh. Wala naman bayad eh. Wala nga Oo. po. Ano lang eh, 10 to 12 lang. Gawin mo yan. Huwag ka mo nang lalayo. Anak, may karanasan po ako dyan, dito rin po yan. Nung sabihin po niya na magbabakasyon muna siya sa Cebu dahil piyesta ng Santo Niño, pinagaling po siya, breast cancer po yun. Sabi ni Brother Ting, huwag ka munang lumayo. Huwag ka munang lumayo. Hindi, Brother Ting, isang linggo lang. Alam nyo ba, nagpilit siya, at pagdating doon, tamang sinabi ni Brother Ting, kumbaga natutulog lang yan, siguro nag-arise, nag-react uli. Sinumpong, alam nyo, yung kanyang baraso kasing laki ng hita. Kaya nung bumalik dito, tama pong sinasabi ng Hebreo chapter 10 verse 26, pagkatapos mong makilala ang Diyos at nagpatuloy ka pa, wala nang hain pang pupwedeng susunugin para ka maligtas. Ano po nangyari? Namatay din po siya. Kaya ako tinatanda ko, pag sinabi po ng ating headservan, huwag ka munang lalayo, manatili ka dyan, kapatid, sumunod ka, sapagkat meron pong nagbibigay sa kanya ng feedback, itong ating headservan. Totoo po yan, mga kapatid. Kaya po sa atin pong lahat, mga kapatid, yan, sabihin mo, 15 days ka na, huwag ka munang titigil, mahalaga ang buhay ng tao. Yon ang pinahalaga ng Diyos. Kaya nga po, ang Panginoon ay ialay niya ang kanyang buhay alang-alang sa pag-ibig niya sa atin. Kaya po, makiisa tayo, makipag-coordinate tayo sa Panginoon. Okay? So, babalik ko po kay Sister Eloy. Meron pa yung mga 3 minutes. Magbibigay po ng final message dito po sa ating binasang ebanghelyo, o mayroon pang ibang mensahe. Sister Eloy, ano pang maiiwanan mong mensahe para po sa ating mga tagapakinig? Amen. Mahalaga po ang oras na maibigay natin ngayon, lalo tigit sa ating Panginoon, na tayo po ay lubos na hindi lamang nagtitiwala. Sabi nga, patay po ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Na kung paano, sabi nga ni Lord, siya'y nagpapakilala. Amen. Hindi lang po natin siya makikilala, lalo tigit mararanasan po natin ang taglay ng kapangyarihan ng kanyang pangalan, ang mga biyayang taglay ng kanyang pangalan, kung tayo nga po ay hindi lamang po lalapit, kundi tayo po ay lubos na magtitiwala at maglilingkod. Iibigin natin si Lord, ano man yung mga utos ni Lord, kahit na nasasaktan tayo, nahihirapan tayo, nandun po yun talagang pag-ibig natin na sundin ang kanyang mga salita at kalooban. Tayo po ay maglingkod sa Panginoon at maglingkod sa ating kapwa. Yun lamang po at magandang hapon po sa inyong lahat. Amen. Napakaganda pong mensaheng iniwanan mo. Alam mo, nung linggo kasi supposed to be an annunciation, di po ba? Pero dahil sapagkat tumama ng linggo, in advance. Kaya kahapon po yun, kahapon. Alam nyo, kung tama-tama po yung binigay mo na mensahe, Sister Eloy, ang mahal na birhin, kung hindi siya, kundi sa pamamagitan ng kanyang oo o yes, wala mangyayari sa atin. Pero lahat po ng hamon sa kanya ng Panginoon, yes, Lord, I do. Yan. Sabi niya nga, ako'y alipin ng Diyos. Maganap sa akin ayon sa sinabi mo. At yun lang po ang sinasabi ng mahal na birhen. Kaya tama pong iniwan na mensahe ng ating kapatid, wag po tayong, anong tawag ito, wag tayong sasalangsang. Hindi ibabahagi sa iyo ng Diyos kung ito'y makasasama sa iyo. Lahat ng ibinibigay ng Diyos, yan ay pagpapala at makabubuti sa iyo. Then, saan ka pa? Saan ka pa? Di doon ka na. Sumunod ka na. Always say, yes, Lord, here I am. I do, at ako'y maglilingkod sa iyo. Kaya po, sa hapong ito, mga kapatid, maraming salamat po dito sa Kambal na Cross
sa pangunguna po ni Sister Eloisa de Castro, sa po ng kanyang mga kasama na napakaganda po. Sister, gusto ko makuha yung pangalan mo, no? Kasi, makuha yung pangalan mo kasi bibigay ko kay Brother Ting kasi po yung sharing mo, baka may ambag natin